Mahirap magtrabaho kahit may makinarya nga pero hindi sapat ang mga aparatos. Kaya sa bedyong ito, gagawa ako ng isang bagay na sa tingin ko ay mapapakinabangan ko at mapapabilis pa ang trabaho. Kaya halika kaibigan, panuurin at gabayan niyo ako sa aking paggawa. Disclaimer lang po mga kaibigan, hindi po ako totoong panday o karpintero, pero gusto kong matuto. Kaya kung may ideya kayo, gabayan niyo ako sa pamamagitan ng pag-comment sa baba. Tara umpisa na natin. Pumutol nga pala ako ng plastic tube o tubo. Yun nga lang may katagalan na rin ang tubong ito kaya maraming dumi. Pero okay lang yan at practice lang naman ito. Daanin na lang natin sa paglilinis. At ayan nga ay ginamitan natin ng toothbrush para matanggal ang dumi sa loob. Kaibigan, kung mapansin nyo hindi lang ako ang gumagawa, may mga kasama akong langgam. Matamis siguro ang dumi kaya pati langgam umakyat. Ayan nga at nabawasan rin ng dumi kahit papano, i-blow-blower ko ito para uminit ang plastic. What? Parang si kaibigan lang habang tumatagal at nag-init, nagiging plastic. Joke lang po for video purposes only. Ayan nga at medyo malambot na. Aray ko po, mainit pala. Tuloy-tuloy lang ang pag-blower para mas lalong maging malambot. Mas malambot, mas madaling itupi, pero ingat-ingat lang at baka kamay ang masunog. Ayan at nakikita sobrang lambot na ng plastic at kaya na ito itupi ng maayos. Inipit ko ang malambot na plastic ng tiles para naging flat. Diniinan ko pa ito para pantay ang pagka-flat. Pero parang di kaya ng kamay lang kaya gamitan ko na ng clamp. Hinigpitan ko ang clamp at siguradong mawawala ang pagkabilog nito. Dinagdagan ko pa ng isang clamp para maipit ng mahigpit. Ayan, sa ilang segundo lang ito ang resulta. Oh, maganda ang pagkakatupi. Ngayon ay pantayin ko ang gilid para maging maayos tingnan. Ginuhitan ko ito gamit ang lapis at plastic na roller. Pagkatapos, tabasin gamit ang nabili kong maliit na drill. Sa mga magtatabas ng walang suporta, mag-ingat baka ang inyong kamay ang mahiwa ng blade. Ang ginawa ko dito ay hinawakan ko ng mahigpit ang drill baka dumaplis mapunta pa sa kamay ko. Maganda rin naman ito gamitin dahil mabilis magtabas. Kisa naman nalagariin pa at mangangawit lang ang kamo. Ayan nga kaibigan, at nagpantay na. Bumili pala ako ng sanding paper. Dito ko ikis-kis ang plastic. Makakatulong ito para tanggalin ang dumi at mapakinis niya ang mukha. At mapantay na rin ang gilid na tinabasan. Ang harap at likod ay hinagod rin sa liha para maging makinis. Mas lalo akong bumibilis sa paghagod na para bang Enris pinaghuhugutan. Hinagod ko lang ng hinagod at ito nga malinis at pantay na ang gupit. Dito na ako ngayon magpapakamagaling sa pagdrawing, kaya testingan ko ang aking galing. Kinuha ko lang naman ang gitna para alam ko kung saan ko patatamain mamaya ang blade ng router trimmer. Ngayon naman ay gagawa ako ng stopper para sa guide. Kaya nagtabas ako ulit ng plastic, 3 peraso. Pinutol ko ito gamit ang mini saw. Pagkatapos ay pinainitan ko gamit ulit ang blower para lumambot. Nang lumambot na inipit ko naman ito ng tiles para patay ang pagkalapat nito. At yun na flat talaga. Hindi ko na pala napakita ang pagdikit dahil pumunta ako kay Kumari para doon ko edikit. Ngayon naman ay inihugis ko ito ayon sa guide, kaya ginuhitan ko na muna para sigurado ako na hindi ako lalagpas. Gumamit ako ng drill bits na sander para dahan-dahan lang ang pagbawas ng pahalang. At para pantay hinagod na naman sa papel de liha. Ang bilis kong maghagod dito parang nakaturbo. Pero tika hindi ko pala naipakita, may umusling maliit na bakal sa gid kaya inayos ko muna para pagsukat ko lumapat ng maayos.
Hindi ko pala namalayan na sobrang dumi na pala ng working table ko kaya pinagpag ko ang alikabok. Ngayon naman ay pinantay ko ang gilid dahil may mga sumusubra. Ayon at lumapat nga ang stapler ko. Kaya ngayon ang susunod kong gagawin ay ilalagay ko na ito sa board. Gumuhit ako sa gitna para makita ko ang alignment. Ngayon ay trinay kong isukat kasama ang router holder. Binawasan ko ito dahil medyo sumubra. Kaunti lang naman ang sobra. Pinalitan ko ulit ang drill bit ko ng isang drill bit saw para tabasin ang sobrang plastic. At ayan nabawas ko na ang sobra. Hindi ko uli na ipakita ang pagdikit dahil kay kumpari naman ako nagpadit. Mahirap kung puro na lang kay kumari. Gabi na nang makabalik ako pero tuloy lang tayo dahil ganyan ang buhay, tuloy-tuloy lang mga kaibigan. Ngayon naman ay ibinutas ko na ang pagkakabitan ng router holder. Gamit ang aking mini drill binilisan ko na ang pagbutas. Dahil napansin ko na dumadami ang katulong ko sa pagtrabaho. Nandyan na ang mga lamok. Inayos ko ang pagbutas para hindi umosli ang screw kaya papalit-palit ako ng bala ng mini drill ko. Ngayon naman ay hiniwa ko ang gitna para masilip ko ang laman. Ito ang magsisilbing adjuster ko para magkasya siya sa kahoy na padadaanan ko ng router. Dito ay maingat kong tinatabas ang board baka magtuloy-tuloy ang pagtabas umabot hanggang dulo. Masisira ang ginagawa ko. Masasayang ang pinagpawisan ko. Malapit na pa naman ako sa final stage. Kaya sobrang kapit ako sa drill para di magkamali. Nagpalit na naman ako ng drill para ayusin ang porma ng butas sa gitna at hindi magmukhang lusyang. Niliha ko rin ito para maging makinis at magkutis artista. Ayan at medyo maayos na ang hitsura, kaya inilagay ko na ang holder ng router ko. Pagkatapos ay bubutasan ko naman ang gitna gamit ang router ko. Inumpisahan ko muna sa maliit na blade. Pagkatapos ay nagpalit ako ng malaking blade para sa magmalaking butas. At inumpisahan ko ulit butasin ang board ko. Dito nakagawa ako ng perpektong butas. Ngayon ay ikinabit ko na ang buong gid niya. Matitistingan ko na ito kung tama at matibay ang aking pagkakagawa. Tinanggalan ko muna ng alikabok ang router ko bago ko ipasok. Nilagyan ko nga pala ng maliit lang na bala para yan ang itesting ko.
Kumuha ako ng kahoy para dyan ko testing ang ginawa ko. Isinet up ko na rin ang adjuster para hindi kumalog. Ihinagod ko ng paulit-ulit para malaman ko na hindi sisikip. At ngayon ang final testing ko na sa ili ko. Maganda na sana ang resulta pero napansin ko na ko pala nahigpitan ng maayos kaya lumihis ng kunti. Pero sa tingin ko ay okay na ito kaya nag-thumbs up na ako dyan. Kung mayroon kayong suggestion o payo para makadagdag ng kaalaman, mag-comment lang po kayo sa comment section. Pero bagoy ang lahat, wag nyo sanang kalimutan ang mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga gagawin ko pang video. Hanggang dito na lang po. Ito po si Nimsway P, bumubuo ng bagong kapalaran dito sa channel na ito. Maraming salamat po.